Alright, for today's video is latest update ho tayo dito sa Davao City in the Samal Island Connector Bridge. So sa mga nasasabi kasi dyan na drawing lang, parang wala daw kwenta, drawing lang, hindi talaga matutuloy, budol, ganyan, scam. Actually hindi, totoo yan na may tulay tayo dito na makukonekta sa Samal Island in Davao City. Katunayan ho niyan, meron na tayong makikita mga structure, di ba? Sa mga nagdaan natin mga previous vlogs po natin na yun na nga, may mga may mga file na, no? May mga poste, mga pundasyon na talagang na makikita natin sa kalagitnaan ng karagatan. So kapag matapos itong tulay natin ay magiging record holder, or yun na nga, record holder, as in siya yung hawak ng record na siyang pinakapataas na sea bridge sa Pilipinas. Ayan kita niyo yan so yun yung mga isa sa mga equipment na gumagalaw dito sa area para nga matapos yung para nga gagawin yung tulay natin na kinaabangan natin. So sa mga hindi nakakaalam, itong tulay na to dito na 3.8 kilometer long or sabi natin round up na natin ng 4 kilometer, no? Pwede ba yung i-round up? Pwede yun kasi parang nasa mga 20 meter na lang yata ang distance, magiging 4 kilometer na siya. Kaya ginagawa ko na siyang 4 kilometer. So dito sa Davao City, ito yung landing area. I mean, hindi man siya landing area, parang approach, no, papuntang landing area na, tama, landing area. So parang diyan ilalagay yung poste. So last 2023 o 2024 pa yon na meron akong nakikita dito ng mga Chinese and mga Pilipino na mga trabahante na nga sila, parang nagtitesting sila sa lupa. Oo, kung tinanong ko yung mga yon kung anong ginagawa nila, bakit meron silang binubungkal, no? Meron silang binubutasan sa lupa. So yan na nga, parang ground checking daw yon, kung malambot ba yung lupa, kung pwede ba ito talaga siyang kung mabato, malambot, yung gano'n na lupa daw, na kung pwede ba daw siyang lagyan ng poste para sa dambuhalang tulay. So ground checking na yun, ibig sabihin pwedeng possible na ang magiging resulta is dalawa, maaaring pwede sa mga pwedeng gawing lagyan ng poste sa mga dambuhalang tulay, or maaaring hindi siya papasa, no, sa checking, sa quality na hinahanap nila ng lupa. So ngayon, dahil nakita natin dito noong nakarang araw, kaya ako yung napadaan ngayon dito, huminto ako para makita at ipakita ko sa inyo, no. So ibig sabihin, yung ground checking na yun, so lumabas na di kalidad ang lupa, or pasado siya sa kalidad na hinahanap nila or kinakailangan nila para sa landing area or para sa poste, no, kung saan magkaroon ng landing area or approach ng tulay na magdudugtong sa Samal Island. So siyempre Samal Island in Davao is so the sense connector siya. So ito yung side sa Davao City, mainland Mindanao to be exact. So yan mayroon na sa kabila naman, sa may harap ng Insular Village. Dati yan mga kakahoyan yan, mga manggahan, no, manggahan, ano ba yung mga uri ng kahoy dyan na meron dati. Meron tayong mga vlog dyan na nilagyan lang siya ng tawag nito yung parang muhon, ano ba yung kulay yellow, basta. Tapos ngayon meron na tayo nakikita dito mga equipment na heavy equipment na nagtatrabaho, no, in motion. Asa na yun? Alright, ayan kita nyo yan. Mayroong dyan, bulldozer, backhoe. Di ba? So naghuhukay sila, nagbubungkal, basta lalagyan na yan ng poste. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam, na tayo, no, quick review lang. Balikan lang natin yung historya ng Davao Samal Bridge na to, Connector Bridge. So ito ay nagsimula ng April 2021, no, sa time ni Tatay Digong, nagkaroon ng signing of contract or loan agreement, no. Nagpirmahan ng loan agreement ang gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas. So ibig sabihin ito ay utang, ito ay project loan, no, ng Pilipinas sa China. Hindi siya pera kundi project, no. So maganda doon, ginawa ni Tatay Digong, napakatalino ni Tatay Digong, no. Napaka-smart, napaka-wise. Kasi kung hindi ito project loan, kung cash lang sana ito, kasi 38 billion as far as I remember, ito ay 38 billion pesos, no? Right or wrong, or mali man ako, tama, so more or less nasa mga ganyang halaga. So kung yun ay niloan yun ni Tatay Digong as cash, panigurado, wala na, hindi na yan matatapos, hindi yan matutuloy ngayon. Wala tayong makikitang ganyan, no? Nakabinbin, nakatiwangwang lang. Bakit? Kasi nga kukurakotin lang din naman ang administrasyon. Salamat Tatay Digong, ang galing mo talaga. Talagang parang kang visionary, parang manghuhula, no? Galing, parang psychic si Tatay Digong, na alam niya na pag manalo si Bongbong Marcos, talagang
na nakawin niya ito. So ang ginawa ni Tata Digong, ang loan agreement ay project, hindi siya pera, hindi siya cash. Very good naman. Or else, wala tayo makikita ganyan na gumagalaw ngayon. Kasi nga, nakabinbin yan, nakatiwangwang. Tapos, isisa siyempre sa past administration. Sasabihin ni Bongbong Marcos at kanyang mga troll na wala, kinurakot ganyan, walang pera, gito, ganyan. Alam naman natin na when it comes to fabrication, when it comes to budol, when it comes to scam, when it comes to pagsisinungaling. So, ano siya, cum laude, magna cum laude, no? So, wala makakahigit kaya Bongbong Marcos. Siya yung pinakamagaling, pinakamahusay. So yun lang ang pinakatusan nyo dito na yun na nga, drawing no more. As you can see, ito ay Caltex pala ha, Caltex to. Oh, malaking kumpanya ang Caltex. Binayaran sila ng basta hundreds of millions. Hindi yan bababa dyan, no? Para sa damage or ano tawag dyan. Basta kasi kailangan na siyang gobyerno, gagamitin na siya, no? Ganun talaga. Whether you like it or not, tanggapin mo ang bayad sa'yo. Ang pera na, yun, halaga na ibabayad siya ng gobyerno. Ano sa tingin nyo? 100 million ba ang tinanggap nito? Ano sa tingin nyo? Pwedeng 50 million, whatever. Basta ang mahalaga dyan, pumayag ang may-ari ng Caltex kasi wala silang magagawa. Batas yan, nasa constitution yan na once na ang lupang iyong kitanitirikan na iyong mga property, ari-arian, bahay, once na ito ikakailangan ng gobyerno, di wala kang magagawa kundi tanggapin ang bayad ng mga value, kung magkano yung value ng iyong ari-arian, properties. So, drawing no more, no? Kasi nga, kita na natin, no? Mayroon ng taon na ito. Giniba na siya. So ibig sabihin pumasa yung ground checking nila, pumasa ang lugar, ang lupa sa kalidad na hinahanap nila para lagyan ng dambuhalang poste para may sakatuparan ang paggawa ng tulay natin na magdudugtong sa Samal Island. Dalawang yan mangyari, no? Napakahayahay, napakasarap ng buhay natin mga taga Davao City kasi we're not hindi na tayo magsasuffer pa ba sa pagpipila sa napakahabang traffic or habang pila po in line dyan sa may mga barge, no? Kahit padasalitin dalawa ang barge natin sa Davao, papatawid ng Samal, still traffic na pareha. Oo. So, napakalaking tulong yan sa mga taga Davao City when it comes to mental health. Oo. Mental health progress kasi di na nga tayo kumbaga nabobore tayo sa bahay, punta tayo ng Samal, magliliwaliw tayo, papalamig kayo na papresko, no? Tatapos sa dagat. And at the same time naman, ang mga taga Samal naman ay economy naman yung economy booster naman. The moment na magkaroon kasi ng tulay Davao to Samal, so lalong yayaman ang lugar nila, ang Samal Island. So maraming tourist money, more tourist money, meaning marami ding job opportunity. Maraming job opportunity, bababa yung level or yung antas or yung bilang rather, no? Bababa yung bilang ng walang trabaho, yung unemployment rate bababa. At syempre maraming kapiraan and the rest is history. Parang domino effect na yan, life cycle. And that's all because of the 30 political will, no? Ang galit na Tata Digong. So yun lang ang update natin dito. So drawing no more kasi marami na higit talaga dito na ginagawa nila, no? So nga pala, target of completion kailan matatapos dito. Nung huli, nung ako yung nasa Ashwila ko, nasa may seaside promenade, tinanong ko yung tulay sa may banda rito. Nakita ko sa Wikipedia, sinabi na 2027, August 2027 siya matatapos and operational na siya. So ngayon naman, nakita ko naman ulit yan ay sa Wikipedia. Ito naman ay nakita ko ngayon sa DPWH. Yung karatula yan, for example, ganyan yan. Yung this is where your taxes go. So tinanong ko siya, ang target of completion ay sometimes in 2028, parang October, mga gano'n, no? So ibig sabihin, hindi totoo yun, parang na-delay, no? Siguro dahil kung hindi nagkaroon ng delay nung TRO, temporary restraining order na pinail nito may-ari ng dalawang resort at yung mga nagpapanggap ng mga makakalikasan ko, no? Ganyan, no? Kasi masisira yung coral reefs, madadaanan. So siya, napastop siya ng ilang buwan. Oo. Kaya siguro na-adjust na instead of yung pinaka-original na target of completion nila by August 2027, that's next year na yan sana. Kaso magiging 2028 na lang gawa nung dahil nga sa cause of delay na yun. Anyway, so that would be all. Thank you for watching. Sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo. Kung drawing pa ba? Hindi na, syempre nga, no, drawing no more. The answer is drawing no more. Siya, tuloy-tuloy talaga to, no? Wala na makakapigil pa. So, kailan matatapos? Target of completion? Syempre, 2028 October. Ang galing. So that would be all. Thank you for watching. Happy, satisfied botante, satisfied taxpayer, satisfied Filipino citizen sa performance si Tatay Digong. Walang katulad. Panalo.